to claim. He will save the day. Through the years he stayed the same. The promises he gave, and all the time I seek his presence and his face, 'cause he lives with everlasting fame. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, he's the shining light. Everywhere I go, he will bring salvation now. I know. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, he's the shining light. Everywhere I go, he will bring salvation now. I know, for he's the one. Oh yes, he is the one. Come on, let's praise the Lord. He gives grace to those who pray. Never be afraid. He's the potter, I'm the clay. He will hold my faith, and all the time I seek his presence and his face, 'cause he lives with everlasting fame. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, he's a shining light. Everywhere I go, he will bring salvation now. I know. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, he's a shining light. Everywhere I go, he will bring salvation now. I know, for he's the one. All the time I seek his presence and his face, 'cause he lives with everlasting fame. Yeah, yeah. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, he's the shining light. Everywhere I go, he will bring salvation now. I know. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, he's a shining light. Everywhere I go, he will bring salvation now. I know. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, he's a shining light. Everywhere I go, he will bring salvation now. I know, for he's the one. Hallelujah. He's the one. For all of the great things you created, we want to give our praises to your name. For all of the blessings you have given unto us, we want to thank you, Lord, for the blessing. Praising and thanking, exalting your glorious name. God Almighty, King of glory, my fortress, my strength, the rock of my soul. Jesus,
to give our praises to your name. For all of the blessings you have given unto us, we want to thank you, Lord, for the blessing. Praising and thanking, exalting your glorious name.
Kung tayo po may mga problema, tiwala natin sa Panginoon yan. Patuloy tayong magpuri sa ating Lord sapagkat ang nangyari noon ay mangyayari din ngayon sa atin. Ang habag ng ating Diyos. My God is on time, He's never late, never too early. I believe He is all powerful, merciful, He is almighty. So why should you worry? Walk by faith, 'cause God is never late. Ano man ang dumating, kalmante ka lang, chill ka lang, kalmante ka lang. Ano man ang dumating. Why? Hindi siya tulog, gising siya. Once you're baptized with the Holy Ghost, yan ang unang padadama ng Holy Ghost sa atin. Oh yes, the Holy Ghost will teach you, will guide you in the truth. Lahat sinabi ng Lord will comfort you. Totoo yun. Pero ang number one ministry ng Holy Ghost is to witness. Kaya every time may problema ka, balik ka sa cross of Calvary. Balik ka lang doon, luhod ka roon, tignan mo lang yun. Kung paano siya namatay sa cross ng Kalbaryo, ibig sabihin, kaya ka niya, mapagtagumpayan mo ang problema mo. Praise God! Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international extension churches po natin. Ganon din po sa inyo nakatune in po ngayon upang makisang maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng pasasalamat, pagpupuri at pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabihin mo naman sa nasa likod mo, magandang umaga sa inyo. Ayan, napakaganda pong tignan. Kanina sabi ko, sana nakasunod yung mga kapatiran dito. Alam mo naman, Lord, ang lugar namin, talagang kailangan namin ng palipat-lipat, Pero sabi nga sa isang tao na tinawag ng ating kahit nasaan ang gawain ng Diyos, kahit nasaan nakalista ang pangalan niya, pupunta at pupunta yan. Bakit po? Kasi nakalista yung pangalan natin sa ilalim ng banner ng Jesus Christ. To God be the glory. Kaya yung po nakalista ang pangalan ninyo dito, huwag na kayong lumipat pa sa iba. Kasi pagdating ng pasahan, papasa tayo, Kailangan makita yung pangalan mo, saan ka bang church nag-aral? Sabi mo sa katabi mo, dito ako nakalista. Sabi mo sa katabi mo. Alright, purihin po ang ating Panginoon. Psalms 147 verse 7 to 9. Sing to the Lord with thanksgiving. Sing praise on the harp to our God, who covers the heaven with clouds, who prepares rain for the earth, who makes grass to grow on the mountains, and He gives to the beasts its food, and to the young ravens that cry. Purihin po ang ating Diyos. Napakabuti pong papurihan ng ating Panginoon sapagkat bakit? Sa Kanya po nanggagaling ang lahat ng mga yan. Tignan nyo kung minsan kapag dumating ang tagtuyot sa iba't ibang lugar, sa mga nababasa natin, di ba? Halos namamatay ang mga tao. Pagka nawala ang tubig, di ba? Pag nawala ang tubig, wala nang kakainin mga plants sa mga tao. Kaya karapat dapat lang napapurihan ng ating Diyos at awitan at sambahin natin siya. Amen. Alright, yuko natin ating mga ulo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo sa umaga na to. Panibagong kalakasan na naman ang ibibigay niyo po sa amin. Tinataas namin, Lord God, ang aming pong gagawin, ang aming pong plano na handugan kayo ng aming mga papuri, ng aming mga pagsamba. Tanggapin mo po kami ngayon, O Diyos. Linisin mo po kami, Lord, na katulad mong malinis at ipatawad lahat ang aming mga kahinaan. At ganon din mo, Ama, dinadalangin po namin na mag-umpisa sa simula hanggang sa wakas. Kayo po ang siyang manguna, Lord.
sama-sama din po namin tinataas ang aming beloved Bishop, Lord. Tulungan mo po siya sa kanyang pagsasalita na para bagang kayo ang nagsasalita sa amin. Ilagay mo sa kanyang puso't kaisipan ang mga bagay na gusto mo pong sabihin sa aming lahat sa ikatitibay ng aming pananampalataya. Sa iyo po lahat ang kapurihan, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. We are never the same because of our Lord Jesus Christ. We praise you, Jesus. God changed our lives for the better, amen. I love that day, the day you washed my sins away. You made me see, I never knew that I could be this free. You've taken all my pain away, away. Amen. I will never be the same. We are never the same. By the power of your grace, your grace, I am saved. Living for your name, I'm alive 'cause you're living in me. Whoa, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Whoa, Jesus, I believe. We believe you, Jesus. I'll go your way. With every step I walk by faith. You're leading me. You're leading me. To live with Jesus is my destiny. Hallelujah. Taking all my pain away, away. Yes, Lord. I will never be the same. Yes, Jesus. By the power of your grace, your grace. We are saved because I am saved. Living for your name. I'm alive 'cause you're living in me. Oh, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Oh, Jesus, I believe. Yes, Lord. Let's sing this with conviction, church. I believe, I believe. We believe you, Jesus. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Jesus, nothing's gonna change my mind. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Jesus, nothing's gonna change my mind. I believe in you. I believe in you. We believe you, Lord. I believe in you. Jesus, nothing's gonna change my mind. I'm alive 'cause you're living in me. Whoa, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Whoa, Jesus, I believe. I'm alive 'cause you're living in me. Whoa, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Oh, Jesus, I believe. We receive the victory because God gave the greatest sacrifice on it. Thank you, Jesus.
His greatest sacrifice, amen po ba? We are His chosen generation, a royal priesthood, and God's greatest masterpiece. So let's give Him our best in praise and worship. And church, from your heart, let's sing Hosanna to the highest. Thank you, Lord. Worship.
Pagkain po rin ng Diyos, mga kapatid, at muli sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Lord. At nawa sa umaga ito ay masaya kayong lahat. Yeah, dapat po, every Sunday po, hindi lang Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, dapat masaya po tayong lahat. Kasi may Christ tayo sa puso, mga kapatid. At although sabihin natin sa ngayon po ay medyo hindi maganda nangyayari sa paligid po, pero huwag niyo tignan yung nangyayari sa paligid. Ang tignan po ninyo ay yung pangako ng ating Lord. At tignan ninyo yung sinasabi ng Lord sa Bible at doon tayo fumokos, mga kapatid. At ang Diyos ang bahala po sa atin. So sa parting ito, mga kapatid, tayo po ay mag-aaral rin sa salita ng Lord. And alam niyo, isa ito sa subject, mga kapatid, gustong-gusto ko i-preach sapagkat alam ko ito, very timely po ito sa panahon po natin sa ngayon. Na alam natin po, lahat ng bagay na hindi maganda, nakaumang lahat, nakaamba lahat ngayon dito sa world. Hindi lang mo sa Philippines, kundi sa buong mundo po ito. Pero wala tayong dapat ikatakot kasi may Diyos tayo, may Lord po tayo lahat. But then, dapat tayo po as Christians, tayong lahat na nandito, dapat alam natin po kung ano dapat natin gagawin po. Yun lang ang pinag-uusapan eh. Yung mangyayari. Kasi nakasulat po. Ang kailangan na lang ano ang ating gagawin at yan ang ating pag-aaralan po. At sa umaga ito, yuko natin, ulo natin tayo madalangin. Dakilang Ama, salamat po uli sa iyo, Diyos. Sa isa pang magkakataong pinagkaloob mo sa amin, na kami pumarito sa lugar na ito para purihin ka, itaas ka, O Diyos, at ikaw isambahin, Ama. Salamat, Lord, sa patuloy na pagbibigay mo ng pagkakataon sa amin makapakinig na yung salita, Ama. Maraming po nauuhaw, Panginoon, salita mo sa ibang bansa, O Lord. Halos wala na silang salita ng Lord. At sa iyo, nandirito pa rin sa aming bansa. Nandito pa din ang salita mo, Ama. Kaya salamat po marami, Lord, sapagkat patuloy mo kami binibigyan ng itong pribileyo, Lord, na patuloy na makapanginig na yung salita. Bukod sa puso't isipan namin, O Lord, para malaya namin maunawaan ang lahat na sasabihin mo po sa umagang ito, Lord. Kumilos ka sa magitan po ng Holy Spirit mo, Lord. Padaluin po ang anointing mo sa akin patungo sa lahat ng mga tao makikinig. Kaya hindi sa lahat na nanonood sa television, Ama. Maraming salamat, Lord. And this way ask in Jesus' name. Amen and amen. The book of Luke, chapter 12, verse 48. But he who did not know yet committed things deserving of stripes shall be beaten with few. For everyone to whom much is given, from him much will be required. And to whom much has been committed of him, they will ask the more. Much is given, much is required. Yung po subject natin sa umagang ito. You may all be seated, please. Again, the book of Luke 12:48 says, but he who did not know, yet committed things deserving of stripes, shall be beaten with few. For everyone to whom much is given, from him much will be required. Diyan tayo magko-concentrate. To whom much is given, from him much will be required. And to whom much has been committed of him, they will ask the more. But the question is, what is this all about? Tungkol ito saan? Now, the idea to whom much is given and much is required is that we are held responsible for what we have. If you are blessed with talents, blessed with wealth, and knowledge and other good things, it is expected by God that we will use this to glorify Him or to benefit others. Now, in context, the Lord Jesus Christ had told a parable about being ready for His return. In other words, ang pinag-uusapan po is about the rapture day. Because in verse 46, Jesus said, the master will come in a day when the servant is not looking for him, and an hour when the servant is unaware. But since He speaks about the imminence of His coming, I will boldly refer this verse to something that God has given us much. I-refer natin doon sa bagay na binigay na much, marami sa atin ng Lord, but we are unaware
about it. We are given freedom in our country. And as far as freedom is concerned, we always think about freedom of speech, freedom of expressing our rights, freedom to do anything, everything in our lives. But we may observe that many Filipinos almost curse our country. Talaga sila mismo nagda-down sa ating bansa. Maybe for being considered as one of the poorest countries in the world. And maybe because of too much corruption and economic crisis in our country. But we are unaware about the greatest freedom given by God to our country na hindi natin alam, na wala po sa ibang bansa. That we are supposed to be enjoying in our daily lives. In other words, ito po yung tinatawag na freedom saan. Yan ang tanong na marami, freedom saan? Freedom to praise and worship God. In any place you want, kung saan mo gusto mag-praising, in any moment, maybe morning or noon, afternoon, evening, midnight, you're free to praise and worship our God. You are free to go to church every Sunday and listen to the Word of God. You are free to carry the Bible wherever you are. And you are free to shout and testify or witness about the goodness of God and that God is alive. You are free. And the freedom to share and to testify about the gospel of Christ. And most importantly, freedom to bring people to Christ as much as you can. We have that freedom compared to other countries where citizens are not allowed to speak about Christ. Hindi pwedeng magsalita tungkol kay Christ. And hindi pwedeng mag-praising sa ating o mag-worship sa ating Almighty God. Hindi pwedeng magdala ng Bible. Hindi pwedeng na mapunta ka Sunday, every Sunday sa church. As a matter of fact, they even burn. Sinusunog nila yung mga church buildings. At yung mga Bible, sinusunog din po nila. And Christians are being imprisoned. Kinukulong lang whether man or woman, and they're being tortured in brutal way. Talagang pinahirapan po. Napanood ko yan sa television po. Isang pelikula about the Christians sa isang country na talagang bawal ang Bible po. Pinahirapan sila. Some are being executed. Do sa masamang paraan po. In other words, the devil has closed the door of salvation for them. Sinara na yung door of salvation. But unfortunately, many Christians nowadays, instead of grabbing this opportunity to testify, we simply ignore it. Sa paano natin in-ignore? By going to church late. Yan ang problem. Biro mo yung privilege sa binigay ng Lord. I'm talking about habitual late. Pirmin late. Malate minsan okay lang. Pero yung habitual late, napakasama po niyan sa harapan ng Lord. Imagine yung freedom na binigay sa atin ng Lord, tapos darating tayo rito late, and going home, even the service is not yet finished, hindi pa tapos ang service, uuwi na po. On and off attendance, by going to church looking clumsy, o sabihin natin na parang walang gana, hindi aggressive, praising God with reservation. Why? Bakit ganon? The first reason, because we are unaware of this much freedom given to us by God or given to our country by God. Binigay ng Lord sa atin yung freedom na yan. Pero hindi natin tinetake advantage. Ini-ignore natin. Basically, ina-ignore po natin. Imbis na tayo maging religiously, kapag Sunday talaga, alas 8 ang service, o alas 9 ang service, 8:30 nandyan na tayo, o magna-9 nandyan na po tayo, at matama tayo nasasabik, mag-intay ng service po natin. Dapat ganun po tayo mga kapatid. And second, we are so much focused on financial problem, the works of the devil, and about the signs, negative signs, before the coming of the Lord. But it shouldn't be so. Hindi po dapat. You know why? Okay, let's talk about the works of the devil. Luke 12:4-7. And I say to you, my friends, do not be afraid. Do not be afraid of those who kill the body, the devil. And after that have no more that they can do. I will show you whom you should fear. Fear Him, fear God. After He has killed, has power to cast into hell. Yes, I say to you, fear God. And are not 5 sparrows sold for 2 copper coins?
and not one of them is forgotten before God. But the very hairs of your head are numbered. Do not fear, therefore. You are more valuable than many sparrows. Mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon. Mayang ibon. Alam niyo, ibon maya, mura lang po yun. Nung araw, 2.5 lang noon. Doon kinumpara ng Lord. Kung yun po ay inaalagaan ng Lord. Kung yun po hindi babagsak, hindi mamamatay, kundi sa kalooban ng Lord, tayo ba kayang tao ang matatakot sa demonyo na pumapatay sa atin at tinatakot tayong pirme? Huwag daw kayong matakot sa gawa ng demonyo, matakot tayo sa Kanya. Sa Kanya po, huwag sa devil po. And about the negative signs, in Matthew 24:7, una sinabi niya, do not fear. Ngayon, ano sabi naman niya sa Matthew 24:7? For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences, earthquakes in various places. Verse 6, and you will hear of wars and rumors of war. See that you are not troubled. Be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Now Jesus Christ said, do not be troubled with those signs. Huwag daw kayong matroubled. Huwag kayong mabahala. Doon sa mga lindol na yan, sa mga gerang yan, huwag daw mabahala. Why? 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God who gave us the victory through the Lord Jesus Christ. Nandun ang victory natin through the Lord Jesus Christ against all those negative signs. Nandun sa atin po. Ano dapat natin gawin during those times at during sa ngayon po, nowadays? Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, then the end will come. So ang pangtapat po natin sa mga negative signs ay hindi takot, kundi ang gospel po ng ating Panginoon. It's time for you to open your mouth and share the gospel of Christ. Now what about finances? Diyan marami nag-aalala. Pagdating sa finances po, Luke 12:22, ano sabi ng Lord? Then He said to the disciples, therefore, I say to you, do not worry. Una, do not fear. Second, do not be troubled. Number 3, do not worry about your life, what you will eat, and about the body, what you will put on. Do not worry. Why? Yan ang tanong. Verse 24. Consider the ravens. Yung mga uwak, tingnan ninyo. They neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barn. God feeds them. God feeds them. How much more value are you than birds? Kung yung mga uwak, pinakakain ng Lord, ikaw pa kaya ang ganda mong lalaki? You know, saints, inilalagay ng Lord sa mind natin na alam ng Lord sa panahon ngayon sa last days. Yan ay isa sa pinakabigat na problema po, pera, finances. Pero sinasaksak ng Lord sa mind natin na hindi ka pa rin dapat mag-alala kahit magkahirap-hirap na ang bansa, magkahirap-hirap na ang mundo, na nandiyan pa rin ang Diyos na magpapakain sa'yo. Hindi lang kain, verse 27 says, consider the lilies, the flowers, how they grow. Solomon in all his glory was not arrayed like one of this. In other words, kung yung bulaklak dinadamitan, ikaw pa kaya ang hindi damitan ng Lord? Kanya kung mapupunan nyo, ang gaganda ng bulaklak. Ang galing magkombinasyon ng Lord. Nakakita ko ng mga bulaklak na talaga may violet, may white, tapos merong kombinasyon, may red, tapos merong iba-ibang klaseng kulay. Ang ganda, pati fish. Nakakita ko ng fish na minsan iba-ibang kulay din. Ang ganda ng combination po. Ang Diyos ang gumawa nun. Kung yung isda na andun at nilagyan ng pinakadamit niya, yung kanyang design na yon, at yung mga bulaklak, dinadamitan ng Lord, ikaw pa kaya ang hindi damitan ng Lord? Nagkasala na nga ang tao. Na magkasala si Eva at Adan. Ano ginawa nila? Lumabas sila ng kalya nakalagay, libs lang ang tinantakip sa katawan nila. Ano ginawa ng Diyos? Kumuha ng balat ng hayop at yun ay tinakip sa kanila.
Ganun ka-concern ang Lord po sa atin. Kanya wala kang dapat ikatakot. Ano ang dapat gawin? Luke 12:31. But seek first the kingdom of God, and all these things shall be added to you. But seek the kingdom of God. Dito walang first. Sa Matthew 6:33 may first. Meaning, testify about the kingdom of God, share about the kingdom of God, and bring people to the kingdom of God. Yun ang dapat natin gawin. Hindi mag-alala sa pagkain po, kundi dalhin natin sila sa pananampalataya. I-share natin ang gospel sa kanila kung paano ma-save yung mga tao. Yun ang gusto ng Diyos na ginagawa natin, imbis na nag-aalala po tayo. You don't need to stop working and paralyze your business to do these things. Hindi na po kailangan po. As a matter of fact, okay, listen to me. You can capitalize your job. Yung mismong trabaho mo, capitalize mo, gamitin mo in sharing and testifying about the goodness of God in your office or factory where you work. At ito naman sa mga businessman, ganun din naman. Businessman, businesswoman. You can also capitalize your business to bring people to God. Your suppliers, your friends, your relatives, and their business contacts pwede rin po. And even your customers and their relatives and friends and other business contacts, pwede niyong puntahan po sila at ma-share ng gospel. Share them about the goodness of God in your life. I-share po natin. Huwag kayo matakot. And invite them to attend or watch on our online service. Invite po tayo. Huwag kayong magsawa na ka-invite po. Huwag kayong magsawa na magdala ng soul sa atin, Lord. Dahil yun na ina-expect ng Lord sa atin sa last days na kailangan ng mga tao. That's how we are supposed to spend this much freedom given to us by God or given to our country by our beloved God. Ang Diyos po ang nagbigay sa atin ito. Dapat samantalahin po natin. Do not be like the rich man in Luke 16. Ito, during his lifetime, walang ginawa yung mayaman kundi laspagin yung pera niya, mamuhay na talagang marangya. Samantalang si Lazarus, a beggar, in-spend niya yung freedom niya, testifying to the rich man about the kingdom of God. Magkaiba ang ginagawa nila. Yung rich man, yung freedom na yon na binigay ng Lord sa kanya about the kingdom of God, hindi niya po ginalaw, hindi niya po ginamit. Pero si Lazarus the beggar, siya pong kumabit ito. Now come to think of it, my friend. This beggar was so much focused on testifying to the rich man about the kingdom of God. Instead of being one to focus doon sa kanyang finances. Because everybody knows, pag sinabing beggar, hindi niya alam kinabukasan kung may livelihood siya, sa daily life niya, hindi niya alam kung meron po. Because he has no job, he just begged, and yet he still had time to testify, andun pa rin, to the rich man about the kingdom of God, about the way of salvation. While the rich man was busy spending his freedom, in what way? By earning money, by living a luxurious life. Unfortunately, both of them died. Iyan ang mabigat. And that's the end of their freedom year on earth. Ulit-ulit, ang freedom natin may katapusan. Natapos na po ang freedom. The next is the horrible scenario for the rich man and the pleasant scenario for the beggar. Luke 16:22-23. So it was the beggar died, was carried by the angel to Abraham's bosom. The rich man also died. That yung mga equality. Pag that is a death, beggar or rich man, mamamatay, and was buried. And being tormented in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Meaning, yung rich man po was found in hell. Because he did not spend wisely the freedom he had during his lifetime. Hindi niya po ginamit yung freedom na katulad ng freedom natin ngayon. Pwede ka mag-share ng gospel, pwede ka mag-share ng testimony mo tungkol sa God. Hindi po niya ginamit. Kaya nagkaroon ng comparison ngayon si Abraham. Sa verse 25, but Abraham said, Son, imagine nasa hell na, son pa rin ang tawag niya. Remember that in your lifetime, nung buhay ka pa, you receive or you enjoy your good things.
Nag-enjoy ka maigi doon sa pera mo. Nag-enjoy ka maigi doon sa kayamanan na binigay ng Lord sa'yo. In-enjoy mo yon. At kinalimutan mo ang spiritual mo. And likewise, Lazarus, evil things. Good things sa mayaman, evil things kay Lazarus. But ang result, yung mahirap, comforted, yung mayaman, tormented. Yun po ang pagkakaiba. Kasi yung good things, in-enjoy nito. Yung evil things, hindi niya pinansin, nag-share siya ng kaligtasan. Kaya siya ngayon ay nasa comfort zone siya ngayon. Noon nabubuhay siya, discomfort. Noon nabubuhay siya, miserable life. Pero nung mamatay siya, comfort. Ano kuha niya? Yung mayaman noon nabubuhay, comfort. Nasa kanya lahat. Nung mamatay, tormented na po siya. Why? Yung freedom. Yung freedom na nasa atin ngayon, hindi niya ginamit sa tamang paraan. Now, the rich man last request. Listen to me. Verse 27. Then he said, I beg you therefore, Father Abraham, that you would send him Lazarus. Send Lazarus to my father's house. Padala mo si Lazarus. Why? Verse 28. For I have 5 brothers, that he may testify. He may testify. He may witness to them, lest they also come to this place of torment. Papuntay mo si Lazarus para mag-testify, para magpatotoo sa kanilang totoo ang hell. Kung hindi, mapupunta sila. Kung hindi, mapupunta sila dito sa hell. In other words, first, the rich man had realized the importance of Lazarus' testimony to him during their lifetime. Doon lang niya nakita yung kahalagahan na sineshare siya ng gospel o sineshare siya ng way of salvation nung beggar na si Lazarus. Hindi niya pinansin kasi beggar ang nag-share sa kanya. Beggar ang nag-testify sa kanya. Pati kayo nanonood sa television. Alam ko marami sa inyo nasa share ka ng gospel. As a matter of fact, sa ngayon nasa share ka ng gospel. Pero marami sa inyo hindi mo pinapansin itong testimony ito. Sana nawa, huwag naman mangyari pag nandun ka na sa hell, tsaka mo pa maalala to. Ngayon pa lang, dapat maalala mo na yung sineshare sa'yo, my friend. Ngayon pa lang, dapat maalala mo na. Because every time you listen, every time you hear about the gospel of salvation, ibig sabihin nung kinakausap ka ng ating Lord. At binibigyan ka ng tsansa ng ating Lord para maligtas ka. Yan ang pinasasabi ng Lord sa iyo. And with boldness, sinasabi ko rin sa iyo yan. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Lord. At doon sa bating yon, naghangad siya na, hinanap niya at nakita niya importance ang value ng testimony. Because he knew what? He knew that many rich men like him do not believe and ignore the testimony about God. Alam niya. Alam niya, pati mga kapatid niya, mayaman, hindi tatanggapin. Ang testimony basta't about God, hindi nila tatanggapin. Pagtatawanan nila. At doon marami sa inyo mga mayaman na nanonood ngayon. Alam ko pagka-gospel, pag sinabing Jesus Christ died at the cross, nangingiti kayo, natatawa kayo. Ang tinatanong nyo, kikita ka ba dyan? Pera, hindi. Pero titsakin ko sa iyo, yung kaluluwa mo ang kikita. Yung kaluluwa mo maliligtas. Yung kaluluwa mo ang malalagay sa siguro. Yung kaluluwa mo makakarating sa heaven. Your soul. And we may observe that the rich man was sure that Lazarus' testimony would convince his 5 brothers to believe about hell. Why? Bakit siya ganun kakumpiyansa? Kasi sinabi niya meron pa ako 5 kapatid. Pag hindi sila nag-testify, baka mapupunta sila sa hell pag hindi siya nag-testify. Sinisiguro niya pag nag-testify, maniniwala kay Lazarus. Why? Because he saw the zealousness of Lazarus in testifying to him about the way of salvation. Nakita niya kung gaano kasigasig itong si Lazarus
Pinagtatawanan na niya, hindi niya pinapansin, dinadaan-daanan lang niya dahil nandun sa pintuan niya, dinadaan-daanan lang dahil doon, kumukuha lang ng mga mumo na uhulog sa kanyang kinakainan, hindi niya pinapansin, pinagtatawanan niya, yun ang kanyang ginawa. Yun ang kanyang ginawa. Pero si Lazarus nakita niya, despite of the fact, despite of his miserable situation, Lazarus was so bold to testify to a rich man like him. Listen to me, saints. To all of you, brethren, to God be the glory. Tayo madalas pag mayaman, natatakot ka mag-share ng gospel. Madalas pag ikaw iniisip mo, mahirap ka, mayaman siya, natatakot ka mag-share ng gospel. Huwag. Tumulat ka kay Lazarus. Ano itsura ni Lazarus? A beggar! Ano itsura ng beggar? Gulagalunit ang damit, marumi, mabaho. Pagkatapos mag-share sa isang mayaman, ang ganda ng suot, mag-share ng gospel, mag-share ng way of salvation. Pero ginawa niya. Ginawa niya. And that's what God needs. A Christian's like Lazarus who does not hesitate to testify about the goodness of God, about the kingdom of God, and about the way of salvation. Yan ang hinahanap ng Lord sa atin. Despite his bad and miserable situation, sige pa rin. Nag-share pa rin itong pulubing ito. Na hindi nandoon at nagungoy-goy, ba't akong pinanganak na pulubi? Ba't kaya ako mahirap na? Ito mayaman. Hindi niya kinainggitan yung mayaman. Samantala, ang dami sa atin, hindi lang sa church, sa atin mag-isa ibang churches. Kinainggitan yung mayayaman, kinainggitan yung kumikita ng kapwa mananampalataya. Samantalang ito, pulubi na. Hindi naiinggit doon sa mayaman. Naaawa pa siya doon sa mayaman. Kaya wala siyang tigil sa kasi-share tungkol sa salvation ng mayamang yon. Why? He grabbed that opportunity and take advantage of that freedom. Freedom to testify about God and the way of salvation. Sinamantala niya yung freedom. Sinamantala niya yung freedom na yon. And now I wish na lahat tayo nandito ganon. In other words, itong mayaman, he stood before Abraham as a witness. Kanino? A witness for the witness of God. Naging witness siya, hindi sa Lord. Naging witness siya, hindi the Word of God. Naging witness siya, hindi ng power ng Lord, hindi way of salvation. Naging witness siya ng witness ng Diyos. Hindi naghahanap ang Lord ng witness na ang i-witness mo. Yung mga nag-witness sa Kanya, hindi yun ang hinahanap ng Lord. Unless otherwise, ginagawa mo rin. Pero ang hinahanap ng Lord, hindi mag-witness dun sa witness, kundi mag-witness para sa Kanya. Sa Diyos. Imbis na patotoo mo yan, alam mo si brother natin, ang galing mag-witness yan, ang galing mag-gana, ang galing mag-gana. Ikaw mismo ang mag-witness. Ikaw mismo mag-testify. Ikaw ang tumayong witness for God and not for Christ's witnesses. Ibig sabihin ng Lord, ano nangyari sa witnessing niya? Wala na po. Wala na. Because it was a wrong witnessing. Dapat ang nag-witness siya for Christ and not for Lazarus. Dapat para sa Lord. Now, brothers and sisters, hopefully sana tayo, kasi madalas tayo ganyan din, ang galing mag-witness ni sister, ang galing mag-testify ni sister, ang galing mag-ganon. Walang masama kung ginagawa mo. Pero hindi mo ginagawa, tapos magagaganong ka, ang galing mag-testify, ang galing mag-testify. Isa lang sinasabi ng Lord, oy, foolish Christian, ikaw mismo ang mag-testify. Ikaw mismo ang mag-witness. Huwag mong pakialaman siya, ikaw ang mag-witness. Dahil yun ang kailangan ko. Kailangan ko maraming witnesses. Kailangan ko. Well, I remember Peter in Acts chapter 2. After they were baptized with the Holy Ghost, and they spoke in tongues, and they began to speak in tongues, and the people around them thought that they were drunk.
Akala lasing sila. But when Peter heard this, nang marinig ni Peter, lasing, hindi kami lasing, oy. Alas 9 pa lang. Ano ginawa niya? He stood before them. Tumayo agad siya. At pagtayo niya, sigaw agad. He testified about Christ and preached about the gospel of Christ. Sigaw siya agad. Hey! Tanong kasi yung mga tao na preach sila, what shall we do, Peter? What shall we do? Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. At naniniwala ba kayo, hindi lang kayo? Pati kayo nanonood sa television. Alam ko marami sa inyo, hindi mo na alam ang gagawin mo. Nakalubog ka sa kasalanan. Hindi ko alam kung anong kasalanan mo. Maaaring nandoon nagnanakaw ka, maaaring adik ka, maaaring lasenggo ka, marami nandoon ka, ikaw sugarol ka, at nandoon nangangaliwa ka, nangangalunya ka, nandoon lahat ang klase ng kasalanan sa'yo, pero hindi mo alam kung anong gagawin mo. Thus saith the Lord, pinasasabi ng Lord, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Yun ang dapat sinisigaw natin lahat. Lahat tayo dapat panahon na para isigaw natin yan. Panahon na para sigaw natin na people must repent. People must repent. Even to you, Mr. President, Mrs. Vice President, Mr. Senator, Mr. Mayor, Mr. Congressman, Mr. Barangay Captain, Mr. Governor, thus saith the Lord, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Kung hindi tayo sisigaw, sino pa ang sisigaw? Ano yung sisigaw? We are saved by grace through faith alone. Yun? Faith alone will not and cannot save you. You have to show your faith. Show your faith to God. Faith without repentance is futile. Faith without baptism in the name of Jesus Christ and water is futile. You have to combine your faith with repentance and baptism in water in the name of Jesus Christ and baptism with the Holy Ghost. Yan lang ba palakpak nyo sa in the name of Jesus Christ? Praise the Lord. Praise the Lord. At sana yung palakpak mo na yan, umpisa na mula ngayon. Bubukas ang bibig mo at magsasabi ka, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you will receive the gift of the Holy Ghost. It's time for you to open your mouth, my friend. To open your mouth. To God be the glory. Woo! Marami ba natatakot sa preaching ko? Sigaw daw ako ng sigaw. Oh yes! Oh yes! Pagdating sa Acts 2:38, hindi ko ibubulong yan. Isisigaw ko yan. Isisigaw ko kahit kanino yan. Isisigaw ko kahit nasaan yan. Ang Acts 2:38, that I believe yet a way of salvation. That is the gospel of Christ. About the death, the burial, resurrection of Christ. You must repent. You must be baptized and receive the Holy Ghost. Yes! 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 It's time for us to shout! Yes! Repent, Philippines! Repent, USA! Repent, world! And be baptized in the name of Jesus Christ, the name above every name. Yes, Lord.
Yes, Lord. And I can feel the Holy Ghost right now, the power of the Holy Ghost. He wants me to shout. He wants me to shout. He wants me to shout about repentance, about baptism, about the Holy Ghost. Glory to God. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa. Kaya lahat na nakalubog sa kasalanan, kahit anong klaseng kasalanan pa. Pati kayo mga politiko, yung lahat lang po, na nasa kasalanan, nasa corruption. Alam ko, ayaw mong gawin yan. Pero hindi mo mapigilan. Pero yung pinasasabi sa'yo ng Lord, yun lang ang gagawin mo. Repent. Be baptized in Jesus' name. And receive the Holy Ghost. Hihinto ka sa corruption. Hihinto ang kasalanan mo. Hihinto ang ginagawa mo sama. Hihinto lahat ng kasalanan ginagawa mo. Hihinto siya. Because there's power in the name of Jesus Christ. Kanya sa parte nga pinapaalam ng Lord po sa atin na tayo napakapalad po natin. You know why? Peter and the disciples, imagine, sila nagpe-preach. Nagpe-preach sila yung early church. They did not cease to testify. Sige sila and preach about the gospel of Christ. Though, or despite the fact that they had no freedom to testify, no freedom to speak about Christ, because they were being persecuted. They are being dragged to prison, tortured severely, executed through beheading or crucifixion, and yet they still testified about the goodness of God and mainly about the gospel of our Lord Jesus Christ. Why? Listen carefully. Because they knew that much was given to them and much would be required. Wait a minute, Pastor. Wait a minute. I thought they were not allowed to testify about the Christ, so they had no freedom. Wala pala silang freedom eh. Ba't mo sinabi binigyan sila ng much? Then what is that much that was given to them? John 3:16. For God so loved the world. God so much loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Meaning, God gave us much love, that He gave His Son, which is the body that He used, or God gave His human body to be able for us to be saved. And that's the reason why, despite not having the freedom to testify, wala silang freedom para mag-testify, para mag-witness about the goodness of God, about the gospel of Christ, and yet, they did it as if ginagawa nila na tila baga may freedom sila, may much freedom sila to do it. Why? Because they knew they were given much, and that is the life of Christ. And surely much will be required for them. Binigay yung pinaka na. Hindi lang po much freedom. So much love ang binigay ng Lord sa kanila. Ngayon, Christians, to God be the glory. How much more we as Christians nowadays. Sa kanila, isang much lang ang binigay. So much love, pero walang much freedom. At walang freedom, totally walang freedom. But we are given first much freedom to serve God and to go to church regularly. We're given freedom to worship and praise the Lord. Freedom to testify about His goodness and about the gospel of Christ and bring people to God. Meron tayong freedom. And most of all, God has given us much love through His life for us to be saved. Dalawang much yung binigay sa atin. So much love, too much love, at saka much freedom to share the gospel. Dalawa yan. So what else is the reason for us not to testify
about His goodness and about His gospel. Ano pa reason? Sila isa lang ang reason. So much love. Sa atin, freedom pa rin pagdating sa pag-share ng gospel. Much freedom para makapag-share ng gospel. Ano pang kailangan? Supposedly tayo ang dapat maging masigasig na mag-testify, mag-share ng gospel because much was given to us than what He gave to the disciples. Isa lang sa kanila, dalawa sa atin. That's why the Lord Jesus requires us much testimony about His goodness, much sharing of the gospel of Christ, much souls to be brought to Him every Sunday, and much prayer and fasting for the souls, much burden for the souls. Yes. Don't waste your time thinking about your problems in life, troubles in life, but instead grab this opportunity of having much freedom to testify about God. Samantalahin na natin hanggat yung freedom natin, sobrang freedom ang binibigay ng Lord sa atin. Naalala ko, isang kapatiran natin nandun sa country na bawal ang Bible po. Grabe hirap nila. Grabing gutom nila sa salita ng Diyos. Wala silang magawa. Dahil sinarahan na ang door of salvation sa kanila. Wala silang freedom pagdating sa spiritual life na pinakamasama sa lahat. Kaya sa atin, hanggat napakaluwag, much freedom ang binigay sa atin ng government, much freedom ang binigay sa atin sa bansang ito ng ating Diyos. Samantalahin natin while it is day. Hanggat may liwanag pang konti. Because time will come that all nations in the world will close the door of salvation to mankind. Pagpasok na Antichrist, sarado na ang door of salvation. Although may mga saved, pero sa mahirap na paraan na po. That's why we have to move before it's too late. Move to our loved ones, to your relatives, friends, classmates, neighbors, colleagues, office mates, business partners, your suppliers, customers, and to the people around you, and anyone you may meet. Kung sino man yung makasalamuha mo, please, do not hesitate to open your mouth and tell about the goodness of God in your life, and then share about the way of salvation, which is the gospel of our Lord Jesus Christ. Kung di tayo magbubuka ng bibig, sino ang magbubuka ng bibig? Kaya napakapalad natin lahat. Napakaluwag at yung truth ang nasa atin. Yung sinigaw ni Peter na nasa atin, na sinigaw ni Jesus Christ. Mark chapter 16 verse 15, preach the gospel to every creature. And verse 16, he that believes and is baptized shall be saved. And he that believeth not shall be condemned. Pati ka hindi nilagyan ng baptism, hindi ka na nampalataya eh. Kasi pati yung dalawa sumisigaw. Si Peter sumigaw. Ganon din sumigaw si Jesus Christ. Sumigaw na din. Una sumigaw si Jesus Christ sa Mark 16. He that believes and is baptized shall be saved. Sinundan ni Peter, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and receive the Holy Ghost. Sinundan ni Ananias kay Paul, be baptized and wash your sin. Napakarami po na sinabi sa Bible na kailangan isigaw na po natin. Huwag natin pabayaan tumahimik. Huwag natin pabayaan mamatay itong gospel na ito. Sapagkat ito magliligtas talaga sa mga tao at ito ang kailangan at ito mismong gospel na ito ang inutos ng ating kaisa-isang Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo po. The gospel of salvation. Kaya sa pagkataong ito mga kapatid, sa ating lahat na nandito, sana po naantig ang puso at damdamin natin sa message na ito. Samantalahin po natin. Sa darating na sa November, hindi mo na kailangan antayin pa November 11, tsaka ka magdadala. Gayon pa lang. Pisaan mo na. Gayon pa lang magtatawag ka na. Gayon pa lang magte-text ka na. Doon sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kakilala mo, sa eskwela mo, kasama mo sa trabaho, kasama mo sa business. Lahat, mga best friend po tinatawag. Share mo na. Hanggat much freedom ang binibigay ng Lord sa atin. We have given much freedom, so much will be required
sa atin po. Pagdating sa freedom na binigay sa atin natin, Panginoon. Yuko natin ating mga ulo, pikit natin ating mga mata. Diyos na nasa langit, nabarating ko na po sa iyong mga anak, pati sa lahat na nanonood sa television, ang mensaheng gusto mo paratingin sa kanila, Ama. Sobra-sobra po ang pasasalamat namin sapagkat inihayag mo sa amin sa araw na ito kung gaano kami kapalad, Panginoon, na yung much freedom na yun ay binigay mo sa amin, Lord. Samantala may mga bansa ngayon po, pati ang Bible na sinusunog, yung church na sinusunog, pinapatay sila, pinahihirapan nang dahil sa salita ng Diyos. Pero kami nandito, Lord, saan man kami pumunta, dala namin ang salita mo. Saan man kami magsimba, nando doon sa To God be the glory, nandyan ka, Panginoon, at libre at walang pumipigil sa amin. Ni ang gobyerno namin mismo, Panginoon, tinutulak pa kami para manampalataya. Ang gobyerno namin umaasa rin sa iyo, Diyos. Kaya grabe yung freedom na binigay mo sa amin. At sana samantalahin po namin lahat. Huwag kaming katulad ng Panginoon, nung mayamang yun na napunta sa hell, nag-testify, ang tinestify yung nagte-testify. Huwag ganun, Panginoon. Gawin mo kami mismo, Lord, ang mag-witness. Kami mismo, Lord, ang magte-testify sa mga tao, sa mga mahal namin sa buhay. Para na sa ganun, maligtas sila, Ama. At masumpungan nila ang tunay na buhay. Ang buhay na walang hanggan. Alam ko, Panginoon, may hangganan na lahat ng bagay. Pati itong much freedom na ito ay may hangganan, Lord. Hindi namin alam kung kailan, Lord, pero tsak na may hangganan. Kaya tulutan mo lahat kami nandito, pati kayo nanonood sa television, samantalahin na namin ito, Lord. Pati kayo mga Kristiyano, hindi man sa To God be the glory, samantalahin na ninyo ang mag-share ng gospel sa ating mga mahal sa buhay. Sapagkat pag lumitaw na po ang Antichrist ay naniniwala kaming wala nang pwede mag-share ng gospel. Wala na po, Panginoon. Maliban na lang doon sa mga pinili mo, Panginoon, sa Book of Revelation. Pero sa mga preacher, sa mga pastors, wala na po, Lord. Sabagat sila ng lahat ay kinuha mo na, Panginoon ko. Kaya sana hanggang hindi pa nagaganap ang pag-agaw mo sa amin, Panginoon ko. Sana makita namin itong privilege na ito, Panginoon. Sana madama namin itong privilege na ito na hindi dinadana sa ibang bansa, Lord. Sana ipagmalaki namin ito sa aming bansa, na yung bansa namin na may much freedom pagdating po sa spiritual, Ama. Na dapat namin ipagmalaki. Mas dapat kami magmalaki kaysa doon sa mga bansa na saksakan ng yaman, pero pinipigilan nila ang salita mo. Mas dapat kami magmalaki. Oh yes, hindi mayaman ang aming bansa, Panginoon. Pero napakaganda ng freedom na binigay mo sa amin. Hindi lang freedom para magsalita, kundi freedom para maibahagi po ang iyong salita, para maibahagi po ang daan ng kaligtasan patungo sa iyo, Ama. Napakaganda po. Kaya hinihiling ko sa oras na ito, Lord, pababain mo, Panginoon ko, ang burden mula sa iyo, Lord. I-impart mo sa amin lahat, Panginoon ko. Ilagay mo sa amin lahat ang kabigatan, Panginoon ko. Ilagay mo sa amin ang earth ng Holy Spirit, Panginoon. Para kami humayo, Lord. Humayo sa magitan lamang ng telepono. Text, pwede na po, Lord. Para makontak namin yung mga gusto namin kontakin, Lord. Huwag mo kami biguin, Lord. Alam namin, harvest time ngayon, Lord. Tulungan mo maging bahagi kami ng kingdom of God sa harvest time, O Lord, na makaharvest kami ng maraming kaluluwa, Ama. At tulutan mo, huwag kami mag-alala sa aming mga problema. Huwag kami mag-alala sa nangyayari sa paligid. Huwag kami matakot sa mga demonyo, Lord. Kundi ang gagawin lang namin, ibukas ang aming bibig para magpatotoo tungkol sa kabutihan mo, tungkol sa power mo, tungkol sa kaligtasan na sa ilang manggagaling, Lord. At wala nang iba pa man, Panginoon. Marami po salamat, Lord. Iunat mo kami mo sa lahat ng mga anak mo na narito, O Diyos. At i-bless mo po sila, Panginoon ko, sa lahat po ng areas ng kanilang buhay. Salamat po, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, brothers and sisters, sa pagkakataon po ito, nasabi ko na po sa inyo kanina, ang tungkol po sa gospel ng ating Lord. The gospel of Christ is the only way to salvation. Wala na po iba. Ang gospel po ng Lord, namatay siya alang-alang sa ating kasalanan. Nilibing siya at ikatlong araw, nabuhay siya magmuli. The death,
the burial, resurrection of Christ. That is the gospel of Christ. He died for our sins. Namatay siya alang-alang sa ating kasalanan. Wala siyang kasalanan, pero namatay siya alang-alang sa atin. Nilibing siya, ikatlong araw, nabuhay na magmuli. Kailangan, we have to believe. Maniwala tayo na namatay siya alang-alang sa iyo. Nilibing siya at nabuhay siya alang-alang sa atin lahat. You have to believe. Pero ang maniwala po hindi sapat. Pagkatapos maniwala, we have to obey the gospel of Christ. Paano natin susundin? Yung sinigaw ni Peter kanina, Acts 2:38. You must repent. Mag-repent po tayo, magsisi po tayo. Lahat ng tao dapat magsisi dahil lahat nagkasala po. Lahat nagkasala. Walang hindi nagkasalang tao, lahat po. Kaya lahat dapat mag-repent. Mula sa presidente pababa, lahat yan nagkasala po. Mula sa akin doon, lahat yan nagkasala po. Kaya dapat mag-repent mga kapatid. At ang repentance po, it represents the death of Christ. And second, you must be baptized in the name of Jesus Christ. Ang bautismo natin, nung bata tayo, winisikan po tayo. Hindi po yung bautismo na yun. Ilulubog tayo sa tubig po talaga. From head to foot, ilulubog po tayo. Kasi yun po yung type ng paglilibing sa atin, Lord. Nilibing ang Lord tayo, ililibing naman po sa tubig po. Hindi po pagsapi sa relihiyon yun. Yun po ay paglilibing ng Lord. Nagagayahin natin po tayong may ililibing sa tubig para sa forgiveness ng ating kasalanan po. At ang pangatlo, tatanggap kayo ng Holy Spirit, which is very important to every human being. Kailangan natin ang Holy Ghost, the power of the Holy Ghost, so that we can change. Mahirapan tayong mag-change, mahirapan tayong magbago pag wala ang Holy Spirit. Kaya hindi aksidente ang pangyayaring nandito kayo ngayon. Ito'y tinakda ng Lord sa araw na ito na mapakinggan ninyo itong message na ito. Itong message na kailangan po ng buong mundo, hindi lang po sa ating bansa, buong mundo na magsisi ang tao, pabautismo sa pangalan niya at tanggapin ang Holy Spirit. Kaya sa oras ito, ang unang gagawin natin, taas natin dalawang kamay natin bilang tanda ng pagsuko natin sa ating Panginoon po. Pikit po natin ang mga tayo, yuko natin ang ating mga ulo, pikit natin ang ating mga mata, at panandalian tayo magsisi ng ating kasalanan po. Please, repent right now. God is listening to you right now. Nakikinig ang Diyos sa'yo. Nakikinig ang Lord. Nababasa niya na sa isip mo. Alam niya kung ano yung mga kasalanan mo. Ang iniintay lang niya, yung magsisi ka. Lalo't sa ganitong pagkakataon, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para magsisi. Sana kayo hindi nandoon sa television, sumabay po kayo sa pagsisising ito. Kailangan po natin ito, lalo sa inyo iba, na alam ko nakalubog ka sa kasalanan. Please, repent. Yan ang sabi ng Lord, repent. Mag-repent po tayong lahat. Sige po, habang nagre-repent tayo, imagine natin ang Lord na nasa cross of Calvary na namatay siya alang-alang sa ating kasalanan. Huwag kang mag-alala kapatid. Ano man ang kasalanan mo, gaano man kabigat ang kasalanan mo, patatawarin ka ng ating Panginoon. Handa kang patawarin ng Lord. Sa katunayan, matagal ka nang iniintay ng Lord. Matagal ka nang iniintay sa lugar na ito para humingi ng tawad sa Kanya. Para hayagang sabihin sa Kanya, Panginoon, nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Panginoon, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Please say it. Please say it. Sabi mo sa Lord, ihingi mo ng tawad sa Lord yung lahat ng kasalanang nagawa natin. And He is willing and just to forgive your sins. Patatawarin tayo ng ating Panginoon. Oh, hallelujah. At habang nakataas ang ating kamay, sumunod po kayo sa akin sa maikling panalangin ito. Amang banal na nasa langit, sa oras pong ito, marami pong salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa akin. Pakalinisin mo ako, Diyos. Patawarin sa lahat ng aking kasalanan. At magmula sa araw na ito, tinatalikuran ko na po ang lahat ng aking kasalanan. Panginoong Jesus, nananampalataya ako na ikaw namatay sa cross ng Kalbaryo, alang-alang sa aking kasalanan. Ikaw ay inilibing at nabuhay na magmuli. At sa ikatlong araw, nabuhay ka at gayon din. Ngayon, nandirito ka, buhay at nakatunghay sa amin lahat. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas. Tinatanggap kita bilang aking Diyos na buhay. Maraming salamat po sa pagkakataong bigay mo sa akin. Ito'y samot dalangin ko sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen and Amen. Isa pong napakagandang preaching
ang pinagkaloob po sa ating lahat. Very bold na po si Bishop sa pangaral po ng salita ng Diyos. Mula sa kanyang pagkakasakit, ibinangon ng Lord para lang patuloy na maisigaw ang tungkol po sa kaligtasan. Kaya wala lang po tayong gagawin kundi ang promote po natin ang ating church upang makarating po ito sa ating mga kababayan. Sa ganon, marami po ang manampalataya, magkaroon ng kaligtasan, and maybe ma-spare ng Lord ang bansa natin sa mga different kinds ng mga pestilences na nangyayari po sa ngayon. Okay, tayo po ay dadako sa ating offertory. Proverbs 11:25, the generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. Purihin po ang ating Diyos sa kapanahunan po natin ngayon na medyo tayo po ay bumabangon-bangon pa lang sa matindi nating pagdurusa ng pestilences. Kinakailangan po na mapakita natin sa Panginoon ang ating generosity. Generous tayo sa pagtulong sa ating kapwa. Higit sa lahat, maging generous tayo sa pagtulong po sa ating church upang magpatuloy po ang gawain ng ating Panginoong Hesus at gamitin niya ang church natin sa pagpapalaganap ng mabuting balita para sa kaligtasan po ng bawat kaluluwa. Amen? So ngayon po ay time para tayo po magbigay sa ating Panginoon. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Okay, also let's unite for our next congregational fasting on October 12, Saturday, 9 a.m. at Star Mall EDSA Show Trade Hall. Palakpak na naman ulit. Alam po ninyo, ang fasting po ay nakakalakas po ng ating inner, ang ating kaluluwa. Kapag tayo po malungkot, tayo nababahala, tayo nag-aalala, natatakot, kailangan po niya ng fasting. And calling all businessmen and professionals, inviting you to the upcoming ABC Refill on October 23, Wednesday, 6:30 p.m. at the Oriental Palace. Tomas Morato, registration fee is 850 pesos per head. And also get ready for our 39th anniversary praise and worship celebration entitled I Saw One on November 11, Monday, 5 p.m. at the Smart Araneta Coliseum. Also, watch out for our soon-to-be-released anniversary merchandise. Designs and prices are flashed on the screen. Tumayo po tayong lahat at magbigay po tayo sa Panginoon ng pangwakas na panalangin. Iyo po natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, alam po namin na kinausap mo kami mightily. Much is given, much is required. Binigyan mo kami ng maayos na pamumuhay, malustog na pangatawan. Binigyan mo kami ng katalinuhan, Lord. Marami kang binigay sa amin. Kaya kami po ang kinakausap mo, Lord. Ano ang gagawin namin? Nagawa na ng aming beloved bishop ang kanyang tungkulin, Lord. Siya po ay nangaral ng buong kalakasan tungkol po sa pinasasabi mo sa bawat tao. Salamat po sa tagumpay. Salamat po sa boldness. At kami naman, Lord, tulungan mo kami makapag-testify. Hindi ang iba ang ite-testify namin, kundi ang pagbabago namin. Kaya tulungan mo, O Diyos, mula ulo hanggang talampakan ng salita mo ay aming maipamuhay upang maging patotoo kami sa harapan ng mga tao. Salamat, Panginoon, sapagkat ibinigay mo sa amin ang ganitong wisdom. Marami kaming mga prayers, Lord, na alam namin naka-hold dahil hindi kami nakapag-testify. Wala po kaming dapat na ikatakot. Wala po kaming dapat na ikapag-alala sapagkat kasama ka namin na maisgaw namin na sila po ay dapat na magsisi, mabautismuhan sa pangalan mo at tanggapin ng Espiritu Santo. Nawa ang katuruan na to ay hindi mawala sa aming isip. Kaya iunat mo yung mapagpalang kamay, patuloy mong basbasan ang kaisipan ng mga anak mo. Ano man ang mga trials, Lord, tulungan mo na maiwaksin namin sa aming isip, iwaksin namin sa aming puso, kundi ba dire-diretso kami sa pagsasagawa namin ng banal na kautusan. Pagpalain mo ang kabuhayan ng iyong mga anak. Pagpalain mo ang kalusugan ng iyong mga anak. I-spare mo sa lahat ng mga gawa ng kaaway.
Pagpalain mo rin ang bansa namin, Panginoon, magkaroon kami ng maayos na pamunuan. Alisin mo ang kaguluhan, Panginoon, sa aming bayan. Alisin mo, Panginoon, ang anumang banta ng terorismo. At tinataas po namin lahat na lumapit sa harapan. Tulungan mo po sila na hindi lamang ngayon, Panginoon, na sila po ay dadalo, kundi lagi-lagi na. Naway sila po ay tumanggap sa inyo sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Ganon din po, O Diyos, tinadalangin namin ang lahat ng tulong ng mga anak. Basbasan mo ang kabuhayan ng mga anak mo upang patuloy na mapagbigay sa gawain mo. Maraming salamat at inaasahan po namin, Lord, ang ebanghelyo po ay mapapalagana po namin sa buong bansa at makarating pa rin ito sa ibang bansa na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Sa iyo po lahat ang kaprihan. In Jesus' name we pray and everybody say Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you. Lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. To all who will give via checks, please indicate the correct account names. Checks payable to our 39th Church Anniversary Pledge. Account name is Project G-Code Ministry. Checks payable to tithes. Account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Be filled with God's presence and be edified by God's Word at our on-site worship service at Cuneta Astrodome next Sunday at 9 a.m. Spread the news and bring your loved ones and friends. To all Servants Force workers of the main church, please block your schedule as we gather for our Servants Force Devotion Special, live and face-to-face at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall on October 8, Tuesday, 7 p.m. This will also be streamed online. Let's unite for congregational fasting on October 12, Saturday, 9 a.m. at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall. Calling all businessmen and professionals. Join the upcoming ABC Refill on October 23, Wednesday, 6:30 p.m. at the Oriental Palace, Tomas Morato. Registration fee is 850 pesos per head. Please stand by for complete details on ABC's Facebook page. Jesus Christ to God be the Glory invites you to our 39th Anniversary Praise and Worship Celebration, I Saw One, happening on November 11, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. You wouldn't want to miss this unforgettable event. Our anniversary merchandise are now up for grabs. Get your own hoodie, which is available in 5 designs and color: gray, green, navy blue, and cream. For 1,200 pesos, available in large, extra large, and double extra large. And color brown for 1,000 pesos, available in free size. Tote bag for only 250 pesos, available in black and white and 4 designs. LED wristband for only 250 pesos, available in red, green, and blue with sound sensitivity feature. Visit our church kiosk every Sunday to avail and pre-order. As our 39th church anniversary nears, we are endowed the privilege to give to our Project G-Code through our 39th anniversary pledge. You may get your preferred colored envelope every on-site service from our faces or at the information booth. You can also drop them at our offering boxes or hand it over to Pastor Norma Santos. We are now accepting sponsorship for our 39th anniversary celebration. You may request referral slips from the information area every Sunday. Please also contact Deaconess Michelle Salem or Sister Kate Fernandez to claim all requested sponsorship letters and to submit your filled out commitment forms. Good news!
This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, cat prod, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For cat prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed one of C-Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen. Trying to do a